New York Knicks, inimbitahan si JJ Redick para sa coaching job. Carmelo Anthony, sinagot na si Beasley tungkol sa one-on-one match. At Warriors, posibleng makuha ang big man ng China. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Isang source na may kaalaman sa sitwasyon at nagsalita sa kondisyon ng pagiging hindi pinangalanan ang nagkumpirma sa ulat ni Sam Amick ng The Athletic na hindi pa nakikipag-ugnayan ang New York Knicks sa Los Angeles Lakers hinggil sa posibilidad na ma-interview si JJ Redick para sa kanilang bakanteng head coaching position. Hindi pa rin malinaw kung papayagan ng Lakers ang Knicks sakaling tumawag ang mga ito, at ito ay dahil sa iba't ibang kadahilanan. Una sa lahat, dapat tandaan na inilalagay ng Knicks ang ilang front offices sa alanganing sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng interes lamang sa mga head coaches na kasalukuyang may trabaho. Dahil dito, napipilitan ang mga coaches at kanilang mga boss na magkaroon ng pag-uusap tungkol sa posibilidad na mag-coach sa Knicks, isang team na kakapatalsik lang sa kanilang pinakamatagumpay na head coach sa loob ng ilang dekada matapos umabot sa Eastern Conference Finals. Sa ngayon, humingi na ng permiso ang Knicks mula sa Dallas Mavericks, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves at Chicago Bulls upang ma-interview ang kanilang mga head coach, ngunit tinanggihan sila ng lahat ng mga nasabing team. Ayon sa ilang sources sa liga, isa sa mga pangunahing dahilan ay ang hindi matatag na kalagayan sa organisasyon ng Knicks. Mahalaga ring banggitin kung sino ang mga hindi tinawagan ng Knicks, gaya ng binanggit ni Amick sa kanyang artikulo. Walang tawag na ginawa sa Golden State Warriors, Miami Heat, alinman sa dalawang team na nasa finals o sa Lakers. Ayon sa paniniwala sa liga, hindi na kinokontak ng New York ang mga team na alam nilang wala silang tsansang makuha ang coach. Bagamat hindi rin perpekto ang track record ng Lakers pagdating sa coaching stability, naniniwala ang marami na committed sila kay Redick pang matagalan. Kaya't mas kaakit-akit ang kasalukuyang posisyon ni Redick sa Lakers. Posibleng hindi rin tumawag ang Knicks tungkol kay Redick dahil naniniwala silang wala itong interes sa kanila. Tungkol naman sa kung paano haharapin ng Lakers ang sitwasyon, kung sakaling hingin ng Knicks ang permiso upang makausap si Redick, mahirap sabihin. Gustong-gusto ng Lakers si Redick at naniniwala silang hindi lang siya mahusay sa kanyang unang season, kundi mas huhusay pa habang lumalawak ang karanasan. Komportable at kumpiyansa rin sila, lalo na't kasama na si Luka Doncic sa organisasyon, na isa silang patutunguhan na gugustuhin ng mga coaches. Maaaring pagtalunan ang pananaw na ito dahil sa kanilang coaching history kamakailan, pero ito ang nararamdaman nila ayon sa mga sources. Halimbawa, ganoon ang kumpiyansa ng Lakers sa kung gaano kaaya-ayang magtrabaho sa kanilang organisasyon, kaya't nang tawagan ni Joe Lacob si Jeanie Buss tungkol sa posibleng trade kay LeBron 2 season na ang nakalipas, sinabi raw ni Buss na tanungin muna si LeBron kung gusto nitong umalis ng Los Angeles. Tumanggi si James. Dahil dito, posible ring bigyan ni Buss si Redick ng parehong kalayaan, na kung interesado man ito pero hindi makausap si James Dolan, hindi niya ito ipagkikimkim. Gayunpaman, gaya ng ibang teams na tinanggihan ng Knicks, maaaring iwasan na lang ng Lakers ang gulo at tanggihan ang anumang interes mula sa New York. Hindi naman nito nangangahulugang bababa ang interes ni Redick kung interesado man siya, pero makakatulong ito upang lahat ay makausad na. Isang bagay ang tiyak, ayon sa mga source na malapit sa team, malakas ang komunikasyon sa pagitan ni Jeanie Buss, Rob Pelinka at JJ Redick bilang mga pinuno. Kaya kung sakaling tumawag ang Knicks, tiyak na magkakaroon ng pag-uusap sina Pelinka, Buss at Redick bago magdesisyon tungkol sa pagpayag sa interview kung hindi pa nila ito nagagawa. Sa sumunod na balita naman, kamakailan ay naging palaban si Michael Beasley sa mga NBA player at nagyayabang tungkol sa husay niya sa laro ng one-on-one. Tinalo niya si Lance Stevenson sa isang one-on-one match at nanalo ng $100,000. Mas lumakas pa ang loob niya matapos nito at kamakailan ay hinamon niya si Carmelo Anthony habang nasa live stream kasama si Adin Ross. Ang hamong iyon ay agad sinagot ni Anthony. Sa isang kamakailang episode ng kanyang podcast na 7 PM in Brooklyn with Carmelo Anthony, direkta niyang tinugunan si Beasley at sinabing, "Linawin ko lang, hindi ako matatalo sa one-on-one na laro, hindi talaga. Hindi pa ako natatalo sa one-on-one. Hindi ko sinasabing maglalaro ako ngayon, pero ang sinasabi ko, nagawa ko na to. Pinuna ako dati sa NBA sa larong ganito, sa pagiging one-on-one player.
Kaya hindi ako basta lalabas para maglaro ng one-on-one, pero gusto kong suportahan si Beas para sa kultura. Malinaw na sinabi ni Anthony na hindi siya kailanman natalo sa isang one-on-one game. Isa rin sa mga pinakamalaking batikos sa kanya noong panahon niya sa NBA ay ang labis na pagdepende niya sa isolation plays. Bagamat epektibo ito para sa isang mahusay na scorer tulad ni Anthony, hindi ito pwedeng maging tanging estilo ng laro. At dito lumabas ang kahinaan ng kanyang mga team. Natutunan ng mga depensa kung paano siya harangin pati na rin ang opensa ng kanyang mga team. Malaki ang pagkakaiba ni Anthony at Beasley ngayon. Si Anthony ay walang interes na bumalik sa paglalaro ng basketball sa anumang anyo, kahit pa one-on-one lang. Si Beasley naman ay aktibo pa ring naglalaro sa Big 3 League ni Ice Cube, isang liga na nagsisilbing tahanan para sa mga former NBA player na gustong ipagpatuloy ang paglalaro kahit tapos na ang kanilang NBA career. Sa huling balita, isang hindi inaasahang basketball superstar na napili bilang ika-41 pick, 11 taon na ang nakalipas sa NBA draft habang kasabay na ipinapakita ang ad para sa Taco Bell Quesarito. Tinawag itong pinakadakilang kwento ng pag-ibig sa basketball dahil sa kahindik-hindik na pag-angat ni Nikola Jokic mula sa pagiging isang overlooked draft pick patungo sa pagiging 3 beses na NBA MVP. Gamit ang humor at nostalgia, tinutukoy ng artikulo na malabong maulit ang ganitong klaseng kwento, ngunit may pag-asa pa rin ang mga teams na may second round picks tulad ng Golden State Warriors ngayong taon sa draft. Mula nang maging general manager ng Warriors si Mike Dunleavy, puro college players pa lang ang pinipili niya. Pero naging kawili-wili ang hakbang niya noong pinirmahan nila si Taran Armstrong mula sa Australia's NBL sa isang two-way contract noong Pebrero. Si Alex Tuhey ay may ilang taong karanasan na sa NBL ay maaaring punan ang pangangailangan ng Warriors sa wing position. Kung talagang gusto ng Warriors ng matangkad, gaya ng matagal nang hinihingi ng kanilang fans, pwede nilang isaalang-alang ang higanteng si Rocco Zikarsky ng Brisbane Bullets. Nariyan din si Hansen Yang mula China na may pambihirang taas at magdiriwang pa ng kanyang kaarawan sa mismong araw ng second round. Si Zikarsky ay kabataan pa rin at may malaking potensyal. Si Coutinho Mobley ang pangalawang pinakamahusay na ika-41 pick sa NBA batay sa win shares. Isa siyang mahusay na scorer na naglaro ng mahigit isang dekada bago maagang nagretiro dahil sa kondisyon sa puso. Sa kanyang career, naipakita niya ang husay bilang second round pick, kabilang sa all-rookie second team, at naging runner-up sa 6th Man of the Year sa kanyang ikalawang season. Hanggang ngayon, aktibo pa rin siyang naglalaro sa Big 3 League. Tinukoy rin ang ilang matagumpay na second round picks tulad ni na Draymond Green, Coutinho Mobley at iba pang role players upang ipakita na kahit hindi makahanap ng susunod na Jokic, may halaga pa rin sa tamang scouting at pagpili. Sa huli, sinasabing kahit wala ng Quesarito, maaaring makahanap pa rin ng bagong kwento ng tagumpay ang Warriors sa darating na draft. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?